Hello CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Ito po ang unang tanong, Pastor Bong. Yes. Ano ang iyong mensahe sa mga taong iniisip na hindi sila karapat-dapat upang sumamba ngayon sa Panginoon dahil hindi pa maayos o kaaya-ayang kanilang buhay? Nako, napakagandang tanong yan. Kasi unang-una, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil handa na tayo. Ang ibig sabihin parang ganito. Ikaw ba maliligo ka bago maligo? Di ba? Walang taong ganon. Kaya ganon ang ginagawa natin. Gusto natin sabihin sa Diyos, Lord, lumalapit ako sa iyo, pagkarapat dapat na ako. I want to prove to you my worth. Ang totoo niyan, lumalapit tayo sa Diyos kasi hindi nga natin kaya. We are so helpless. We are sinful. We cannot reach the standard of God. Kaya nga, all have sinned and come short of God's glory. Kaya nga, lumalapit ako sa iyo, hindi ko kaya. And thank you, Lord. Dahil kayo ang siyang you made me worthy. Dahil kayo yung namatay sa krus para linisin ako sa kasalanan at bigyan ako ng karapatang maging anak ng Diyos at maging true worshiper. Kasi God is not seeking for worship, He's seeking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Amen. At ito ang ating pangalawang question. Ayon sa 1 Corinthians 11:27-29, kailangan nating suriin ang ating sarili bago makibahagi sa Lord's Supper. Ano ang encouragement mo sa mga taong natatakot na baka may kasalanan pa silang nagagawa na hindi nila namamalayan kaya minabuti na lang nilang huwag munang sumali dito? Okay. Maganda naman yung sana yung loobin nila na wag na lang sumali dahil di sila sigurado. Ganun pa man, how can you be sure na wala kang kasalanan? Sabihin mo sa Lord, sabi ng Bible, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Sa totoo lang, sumali ka o hindi sa Lord's Supper at may kasalanan ka talaga, talaga naman you will still reap what you have sown. Kaya mabuti pa, makipag-ayos ka na sa Diyos. Sabi mo, Lord, linisan mo ako. And God fulfills His promise. Kasi sabi niya, He is faithful and just. Alam mo sa Tagalog yan? Siya ay tapat at makatarungan. Isipin mo, ikaw na may kasalanan, ikaw humingi ng tawad, makatarungan pa siya magpatawad at maglinis. Bakit? Kasi bayad niya na yun. Yes. Inaangkin mo na lang yung kabayaran ng Diyos. Kaya, it's by faith. Hindi mo kailangan alamin lahat kung meron pa o wala na. Basta, Lord, hinihingi ko, ipaalala mo sa akin kung meron pa. Kung wala naman ako maalala at hindi mo napapaalala, ibig sabihin, Lord, linisan mo ako as you promised. Yun lang. Ayun, ang linaw nga. Itong pangatlo. Ayon sa Biblia, pantay ang lalaki at babae sa paningin ng Diyos. Ngunit, ang lalaki ang dapat mamuno sa isang pamilya. Anong masasabi nyo sa sikat na kasabihan ngayon, happy wife, happy life? Nakaayon ba ito sa disenyo ng Panginoon? Yan. Actually, depende yan sa anong ibig sabihin mo ng happy wife. Kasi kung ang happy wife ay yung susundin mo lahat ng gusto niya, ay hindi totoo yun. Hindi siya totoong happy. Kasi ang wife magiging happy kung meron siyang covering, meron siyang leader who will protect her. Kasi ang problema, yung pagiging submissive na isang tao sa kanyang authority, protection yun. Protection yun para sa iyong sarili. Kasi tayong lahat mahihina tayo eh. Meron tayong propensity na mag-rebel. Kaya, as we submit to our leaders, we are being protected. Kasi nagtitiwala tayo sa paraan ng Diyos. Kaya if I take the lead para sa aking asawa, she would be happier. Kasi at least may direksyon ng kanyang buhay. Pero pag hindi ko pinayagan niya at pinayaan ko siya mag-lead sa akin, nako, eventually, hindi siya magiging masaya. Kaya yung kasabihan, tama kung nasa tamang konteksto. Mali kung wala sa tamang konteksto. Ayun, at least malinaw na sa akin ng happy wife, happy life. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan namin ng lahat ng youth at young at heart na sumali sa MOVE 2023 Youth Discipleship Conference entitled Grounded. Mangyayari ngayong October 30 to November 1. Para mag-register, visit moveydc.org. Kita kits. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone.